Ayan, what's up mga ka-Melvis? Hoy, shout out sa mga taga Misamis Occidental, oh. Tingnan ninyo, oh. Front page kayo ngayon, laman kayo ng balita. Yung integrated bus terminal ninyo, ghost project, sumabay kayo sa flood control na puro ghost. Minumulto pala ang sapang dalaga. Shout out po kung sino man po yung mga mayor, vice mayor na pumaldo dito sa project na to. Nako, magising naman po kayo at mahiya dahil pera po ng taong bayan iyang binubulsa nyo. Wala kaming bus terminal kasi yung project wala, hindi lumalabas po. Sa kuha siya, nahibalon. Na-release na ang kwarta sa bus terminal. Wala dyan, bisag kuhan, wala dyan bus terminal. So ayon sa balita mga kababayan, itong mga taga-Sapang Dalaga sa Misamis Occidental, 20 to 30 years na nagsusumamo sila na sana magkaroon naman ng magandang bus terminal. Wala silang kaalam-alam na nitong mga nakaraang mga taon ay meron na parang na-i-release na pera para pagandahin yung bus terminal ng Sapang Dalaga dyan. Integrated bus terminal. Napakagandang dinggin mga kababayan. So yung budget proposal na yan may na-i-release. Ito hindi lamang 1,000 mga kababayan kundi 41 million. Mahigit. Halos aabot na sa 42 million mga kababayan. Konti na lang. Magpo 42 million na yon. Pero anong nangyari? Wala tayong nakita na magandang bus terminal. Walang pagbabago, walang nakita. Yung SMNI pinuntahan itong lugar na ito, walang nakita na bus terminal na maganda, maayos, kundi ang nakita nila at nadatnan mga kababayan ay sira-sirang bus terminal na kung saan ay walang komportable ang mga tao na sasakay. Wala kahit ni isang poste ang naipatayo. Sumabay talaga ang mga taga-Sapang Dalaga, Misamis Occidental sa mga flood control na ghost. Ang akala natin puro flood control itong nawawalang pera, yung pala mga kababayan dito sa Sapang Dalaga ay kumana din, pumaldo ng milyon-milyon. Hoy, mga taga-Sapang Dalaga, huwag kayong matakot. Ipakita nyo ang tapang ninyo sa mga kurakot na ito, dahil ang mga kurakot na ito hanggat hindi nyo sila nilalabanan, hanggat nananahimik kayo, ang mga magnanakaw na ito ay walang sawa na ibubulsa ang mga taxes ninyo. Magpapayaman sila sa kaban ng bayan. Di na kayo nahiya. Tingnan ninyo yung bus terminal. Ang pangit, walang pagbabago. Kitang-kita. Grabe mga kababayan. Ang mga kurakot na ito ay dapat na makulong. Maliban dyan mga kababayan, ibalik ninyo ang nakaw na pera para maipagpatuloy at maipagawa yung bus terminal na yan, lalong-lalo na ngayon, ang panahon natin, tag-ulan, madalas sunod-sunod yung mga bagyo. Kaya sana pakiusap, ibalik ninyo yung perang iyan. Yes, ibalik ninyo ang perang iyan dahil iyan ay hindi ninyo pera. Pera ng taong bayan yan. Deserve ng mga kababayan natin dyan sa Sapang Dalaga na magkaroon ng maayos na bus terminal. Integrated bus and jeepney terminal. Kailangan maibalik ninyo ang perang iyan dahil deserve ng mga taga-Sapang Dalaga ang magkaroon ng maayos na sakayan, babaan. Dahil kung hindi namin kayo tatantanan. Uulit-ulitin namin ang pambabatikos sa inyo sa inyong pagnanakaw. So ito yung munisipalidad ng Sapang Dalaga na kung saan mga kababayan, ayon sa COA 2021 report, sinabi na 40% na ang kumpleto doon sa tinatawag na integrated bus and jeepney terminal, na kung saan
ay pumalo sa halos 42 milyong piso ang halaga na ginamit sa pagpapatayo. Sa mga residente na interview ng mga taga SMNI News, mga reporter, wala di umanong poste, wala kahit ni isa na naipatayo. Yung bus terminal na kanilang ginagamit sa kanilang bayan, 30 years na iyon at iyon pa rin, walang pagbabago. So saan napunta mga kababayan itong 42 milyon na inilabas, inirelease para sa project na ito? Wala dito. Wala yung audit sa kuha, yung integrated bus terminal, wala. Pag abot na ko diri kanit siyang building mo, nag-unit siya. Daan nag-unit siya. Dugay na kayo, mayroong kag 20 years plus. 20 years plus Sa pinpag yun, kay panahon pa to sa ang kuhan diri ka mayor, si Mayor Yapa. Dugay na pa kayo mga 20-30 years. Ang sabi mga kababayan, 2021 sa COA, nasimulan na yung project. 40% completed. Siguro pag 40% na masasabi, may makikita ka ng mga poste. Pero wala. Na-release na yung pera. Milyon. Akalain mo yun? Kaya kayong mga taga-Sapang Dalaga, taga Misamis Occidental, huwag kayong matakot. Dahil ang mga politikong ito, hindi dapat kinukundina. Dapat ang mga ito ay maibulgar nang masampal naman yung pagmumukha nila sa kanilang pagnanakaw. Grabe no mga kababayan. Panahon talaga ng Marcos admin puro pagnanakaw ang nakikita natin. Huwag kayong matakot. Dahil marami na sa inyong lumalabas, nagsasabi, nagsampa pa nga sila ng na kaso sa ombudsman. Umaksyon naman po kayo. Dahil nakakaawa naman po mga taga-Sapang Dalaga. Takot sila. Takot silang magsalita. Dahil alam nila na malakas, makapangyarihan yung kanilang kalaban. Kahit ang mga taong ito ay nananahimik na lang. Kaya sana mapakinggan yung kanyang mga hiling at maging fair naman po tayo. Pera po ng taong bayan, ito hindi po ito pera ni mayor, hindi po ito pera ng vice mayor, kundi pera ito ng taong bayan. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na maibalik kung ano man po yung buwis na ibinigay sa gobyerno, dapat yung serbisyo naman po ay maibigay at maiparamdam naman sa taong bayan na yung mga politikong ito ay tapat na serbisyo yung ibibigay, hindi yung ninanakawan. Binuto nyo ba talaga ito na mga mayors, vice mayor nyo? Mga taga-Sapang Dalaga? Siguro naman marunong kayong pumili ng ng magiging leader sa susunod. Huwag nyo nang piliin itong mga kurakot na to, itong mga magnanakaw na to. So ayan mga kababayan, panalangin po natin na sana may ibalik yung perang pampaayos ng bus terminal ng Sapang Dalaga. Muli, pakiusap sa mga taga-Sapang Dalaga, huwag po kayong matakot, ipaglaban po ninyo ang inyong karapatan.